Papa Dudut. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Leonora, 40 years old at isa po ako sa mga matinding tagahanga ninyo dito sa Cebu. Palagi ko po kayong pinakikinggan sa radyo at maging sa internet tuwing alas 12 ng hapon. May isang kapitbahay po kami na napansin kung gaano ako kasabik marinig ang mga kwento ninyo at siya na rin po ang naghikayat sa akin na magpadala ng sulat sa inyo. Sabi niya kasi na ang buhay ko daw po ay parang isang teleserye. At sayang daw kung hindi ko ibabahagi sa iba yung kwento ng buhay ko. Kaya sana po ay matanggap ninyo itong sulat ko. Isa po akong single mother at nagtatrabaho bilang teacher. Pumanaw po ang asawa ko dulot ng liver cancer noong maliliit pa lamang ang mga anak namin. Lasenggero po kasi ang asawa ko kaya maaga siyang pumanaw. Sobrang hirap po ng mga panahong yon kasi mag-isa ko pong tinataguyod at pinalaki ang anak namin na si Jude. Noong maliit pa si Jude ay palagi akong humihingi ng tulong sa mga kamag-anak ko para bantayan siya. Habang nagtatrabaho ako pero nang lumaki na ang anak ko ay natutunan at nakasanayan ko ng pagsabayin ang pagiging abala sa trabaho at pagiging isang ina at ama. Pero aminin ko po na may mga pagkakataon na talagang nahirapan ako, lalo na noong magkokolehiyo na ang anak ko. Dahil maliban sa pagkapilyo ng anak ko, pero kahit mahirap ay gagawin ko pa rin ang lahat para makapagtapos ang anak ko. At ang kinuha ni Jude ay Bachelor of Science and Marine Transportation o yung kurso ng mga seaman. Sobrang saya ko po talaga na napag-aral ko si Jude. Ngunit may mga pagkakataon po na nagiging pasaway si Jude. Imbis na mag-aral ay mas madalas siyang magbulakbol at makipag-inuman. Isang gabi nag-alala po ako nang hindi pa umuwi si Jude. Final exam po niya kinabukasan ng gabing yon. Kaya't nagtataka ako kung bakit wala pa siya sa bahay. Naisip ko po na baka nagbubulakbol na naman siya o di kaya ay nakikipag-inuman. Kaya dali-dali akong pumunta sa maliit na sari-sari store na ilang hakbang lang ang layo sa bahay namin. Noong nakarating na po ako doon ay hindi ako nagkamali kasi nakita ko po si Jude. Nakasama ang mga kaibigan niya at nakikipag-inuman pa. Sabi ko na nga ba't dito lang kita mahanap eh. Ma? Halika nga dito. Aray, ma! Bitawan niyo yung tenga ko! Sakit! Mas malala pa dyan ang aabutin mo kung hindi ka magtitino. Halika na, umuwi na tayo. Nakakahiya po sa mga kasama ko yung ginawa niyo. Sa mga kasama mo nahihiya ka. Pero ako na nanay mo hindi mo na binigyan ng kahihiyan. Ibang klase ka rin naman bata ka. Imbis na nag-aaral ka kasi may exam ka bukas, nandito ka pa talaga nakikipag-inuman sa mga barumbadong kaibigan mo. Ano po bang problema niyo? Graduating student na ho ako. Ilang linggo na lang at makakapagtapos na ako sa pag-aaral. Ibigay niyo na sa akin to. Babalik na ako dun sa mga kasama ko. Sige, subukan mong bumalik doon. At pinapangako ko sa'yo na wala ka ng bahay na uuwian. Hoy Jude, hindi ako nagpapakapagod sa pagtatrabaho bilang teacher para lang masustentohan yung bisyo mo sa pag-iinom. Wala po akong nilabas na pera sa inuman namin. Libre lahat yun ng kaibigan ko. Kaya sige na naman oh. Payagan niyo na akong bumalik doon. Nagkakasarapan na yung kwentuhan namin doon eh. Para sabihin ko lang sa'yo, hindi porket graduating student ka na, pwede ka na makipag-inuman kung kailan mo gusto. Pero deserve ko naman yun eh. Deserve ko po makipag-inuman sa mga kaibigan ko. Ang dami ko kayong pinagdaanan sa college. At deserve ko mag-celebrate kasi malapit nang magbunga ang lahat ng hirap ko sa pag-aaral. Kaya sige na naman po. Ibigay niyo sa akin to. Akala mo ba talaga kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, matatapos na ang pagsubok mo sa buhay? Sana nga ganun lang kadali ang lahat pero hindi. Ma, umuwi na lang ho kayo. Sige na. At isa pa, tigilan mo na yung pakikipag-inuman mo sa mga kaibigan mo. Walang magandang idudulot yan sa'yo, Jude.
Sinasabi ko sa'yo, yung bisyo na yan, madadala mo yan hanggang sa pagtanda mo. Bakit niyo ho alam yan? Dati din ho ba kayong lasinggera? Aray, Ababastos kang bata ka ha. Wala kang galang sa sarili mong nanay. ma, masakit yun ha. At mas masasaktan ka pa sa akin kung hindi ka pa sasama sa akin pa uwi. Halika na. Ayoko nga po, pabayaan niyo na ako dito. Mauna na kayo. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Pareho kayo matigas ang ulo at mahilig uminom. Alam mo ba na namatay ang tatay mo sa liver cancer? Ano, gusto mo bang matulad sa kanya? Siguro, mas mabuti na yung ganun. At least makikita ko na si tatay sa langit, di ba? Hindi nakakatuwang biro yan, Jude. Relax lang ho kasi kayo. Hindi pa ho ako mamamatay. Kasi kapag nakapagtapos na ako, magiging seaman po ako. At pinapangako ko sa inyo na buwan-buwan ako magpapadala ng pera. Alam ko na yung style mo eh. Idadaan mo na naman sa pambobola ang lahat para lang makuha ang gusto mo. Hindi! Uuwi na tayo, halika na! Ma, nakapag-review na po ako kaninang umaga. Kung yung exam lang inaalala nyo, wag po kayong mag-alala. Kasi sigurado po ako na makakapasa ako. Kaya sige na naman oh. Ibigay nyo na sa akin to. Payagan nyo na ako makipag-inuman sa mga kaibigan ko doon. Sigurado ka ba talaga na nakapag-review ka na? Opo, promise. Tapos na po talaga. Ready na ako para bukas. Pambihira ka talagang bata ka. Hoy, napapansin ko na napapadalas na yung pakikipag-inuman mo sa mga kaibigan mo, ha? Promise, last na po talaga to. Pagkatapos po nito, hindi na po ako iinom. Sigurado na ba yan? Opo, mamatay man, pex man. O siya, sige na. Pero 1 oras lang, ha? 1 oras? Man naman. Gusto nyo ba akong malasing kaagad? 2 oras po, okay na ako dun. 1 kalahati. Yun lang ang ibibigay ko sa'yo. Thank you po ma, I love you po. Mahal na mahal ko po kayo. Payakap nga. Huwag mo kong yayakapin, amoy alak ka pa naman. Sige na, uuwi na ako. Okay ma, ingat po kayo. Balik agad sa bahay, ha? Kung hindi, ilalak ko talaga yung pintuan para mapilitan ka matulog sa labas kasama mga lamok at gamo-gamo. Kahit na may mga pagkakataon na siya pa mismo ang nagiging sanhi ng pagtaas ng alta presyon ko ay hindi ko pa rin matitinag ang pagmamahal ko sa anak ko na si Jude. Naiisip ko na siguro ang mga pagbubulakbol at pakikipag-inuman niya ay bahagi lamang ng pagiging binata niya. Pero kahit na ganoon ay nandyan pa rin ako upang gabayan siya at tiyakin na hindi siya maliligaw ng landas. At papadudot, sobrang saya ko po noong araw na nakagraduate na si Jude. Iba pala talaga ang saya na nararamdaman mo bilang ina kapag nasaksihan mong natamo ng anak mo ang tagumpay. Habang tinitingnan ko siya, naiisip ko na sana'y kasama pa namin ang tatay ni Jude upang masaksihan din niya ang tagumpay ng anak namin. Ngunit may isa pang hamon na dumating, papadudot. Gusto na talaga ni Jude na maging seaman, ngunit nauurong kami dahil kulang kami sa pera. Hindi ko po kasi nababayaran ang buong halaga ng inutang ko para maipatayo tong bahay namin. Kaya't sinabi ko kay Jude na maghanap muna siya ng ibang trabaho pansamantala at mag-ipon kung gusto niya talagang mag-training para makasampa na siya sa barko. Nakita ko po sa mata ng anak ko ang pagkadismaya, pero sa kabila noon ay naintindihan naman niya ang aming kalagayan at ang hirap na pinagdadaanan ko para lamang mabayaran yung inutang kong pera para sa bahay namin. Nang mga panahong yon ay sinabi ni Jude na susubukan niyang maghanap ng trabaho online. Pero habang lumilipas sa mga araw ay napapansin ko na nalulong na siya sa paglalaro sa online games. At kung hindi naman ito naglalaro ay palagi kong napapansin na may kausap itong babae sa cellphone, papadudot. Nang mga panahong yon ay minabuti ko nang kausapin si Jude dahil may nararamdaman akong kakaiba. Nagsimula akong magduda na yung babaeng palagi niyang kinakausap sa cellphone ay girlfriend na niya siguro. Madalas ko kasing marinig na nag-uusap, naghaharutan at naglalambingan sila noong babaeng palagi niyang kinakausap. Wala naman akong problema sa pagkakaroon niya ng girlfriend kasi alam kong normal lamang yon sa edad niya. At bilang isang binata ay may karapatan siyang magkaroon ng karelasyon. Pero ang problema kasi noong panahon na yon ay wala na siyang ibang inintindi kung hindi ang girlfriend niya. Parang nakakalimutan na ng anak ko na may iba pa siyang mga responsibilidad at pangarap
na kailangan din niyang pagtuunan ng pansin, Papa Dudut. Ayan, luto na yung kanin. Jude, anak, lumabas ka na dyan sa kwarto mo. Kakain na tayo. Sandali lang po! I love you. I love you too. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ikaw? Eto, kakain pa lang. Anyway, huwag ka magpapagutom ha. Ay, pa pambihira. Mabuti pa yung ibang tao pinapaalam niyang kumain. Lalamig na tong pagkain. Masamang pinaghihintay yung grasya. Sige babe, kailangan ko nang umalis. Okay, bye. Ingat ka palagi, okay? Ikaw din, love you. Mama naman oh, istorbo talaga kahit kailan. Anong ulam? Umamin ka nga sa akin. May girlfriend ka na ba? Ha? Ako? Nako, wala po. Huwag ka na magkaila. Akala mo ba hindi ko napapansin na palagi ka nang napupuyat dyan sa cellphone mo dahil may vini-video call ka gabi-gabi? So ano na? May bala ka pa ba maghanap ng trabaho? Opo, kaso hindi pa ako binabalikan ng mga in-applyan ko online eh. Imbis kasi nasayangin mo ang oras dyan sa kaka-cellphone mo, maghanap ka kaya ng maa-applyan. Nasasayang lang ang oras mo dyan eh. Hindi po sayang ang oras ko dito. Kasi girlfriend ko na po si Kay. Sabi ko na nga ba eh. Lokohin mo na ang lahat, wag lang ako na nanay mo. Kasi alam na alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling. Inaamin ko na po. Kasi alam ko rin naman na hindi niyo ako titigilan hanggat di niyo ako napapaamin. Saan mo ba nakilala yung girlfriend mo na yan? Sa online games po. Ibig mong sabihin hindi mo ba nakikilala yan sa totoong buhay? Parang gano'n na nga. Pero pinangako ko naman sa kanya na magkikita rin kami. Taga saan ba yung... Ano nga ulit ang pangalan nun? Kay po. Oo, yung Kay na yan. Taga saan ba yan? Taga Manila ho. Manila? Ang layo naman nun, nak. Oo nga po eh. Pero kapag may pera na ako, pupuntahan ko siya doon. Seryoso ka? Luluwas ka dito sa Cebu papuntang Manila para lang makipagkita sa girlfriend mo na yan? Hindi ka pa nga nakakapag-ipon ng pera para sa training mo eh. Yung paghahanap muna ng trabaho ang pagtuunan mo ng pansin. Yung girlfriend na yan, maniwala ka sa akin. Makakapag-antay yan. Opo, ma. Eto lang ang maipapayo ko sa'yo, ha? Makinig ka na mabuti sa akin. Wala naman akong problema kung magkakaroon ka ng girlfriend eh. Ang akin lang naman, sana wag mong pabayaan ang sarili mo. Kakagraduate mo lang at bata ka pa. Ipagpaliban mo na muna yung pagkakaroon ng girlfriend. Mama talaga. Bakit pakiramdam ko parang hinuhusgahan niyo si Kay? Hindi sa ganun yun. Ang sinasabi ko lang, magtrabaho ka at i-enjoy mo muna yung buhay mo bago mo atupagin yung pagkakaroon ng girlfriend. Walang duda, manang-mana ka nga talaga sa tatay mo. Oh, paano naman nasali si tatay sa usapan? Ay nako, alam mo ba yung tatay mo nung araw? Hindi nakapagtapos ng pag-aaral kasi inuna yung pagkakaroon ng girlfriend. Manang-mana ka sa kanya para kayong mauubusan ng babae. Hulaan ko. Kayo yung naging girlfriend niya, no? Ganun na nga. Kung ganun naman ho pala, wala kayong dapat ikalungkot. Kasi kung hindi kayo niligawan ni tatay nung araw, malamang hindi kayo magkakaroon ng anak na kasing macho at gwapo ko. Puro ka talaga kalokohan. Basta yung mga sinabi ko sa'yo, wag na wag mong kalilimutan ha? Opo, ma. Makakaasa po kayo na palagi kong tatandaan lahat ng sinabi niyo sa akin. Mabuti naman kung ganun. Halika na, kumain na tayo. Ma, sagutin ko lang to ah. Si Kay kasi tumatawag. Jude, mamaya na yan. Sige na po, saglit lang to. Hello, babe? Hi, babe. Namiss kita. Tumataas na naman ang alta presyon ko sa yung bata ka. Kakain na ako. Bahala ka dyan kung gusto mo magutom. Hindi na nga umiinom ng alak ang anak ko, Papa Dudut. Pero ngayon naman, abalang-abala siya sa girlfriend niyang si Kay. Noong kumain kami ni Jude ay wala na siyang ibang bukang bibig kundi ang girlfriend niya na taga Manila. Ikinuwento niya kung gaano kabait at mapagmahal si Kay sa kanya at habang nakikinig ako, naiisip ko na siguro'y makakabuti si Kay sa anak ko. Magmula kasi nang maging sila ay tumigil na rin si Jude sa pagbubulakbol. Kaya napagtanto ko na siguro'y good influence talaga sa kanya ang girlfriend niya. Nang mga panahong yon ay nagkaroon din po ako ng pagkakataon na maging private tutor kaya't pinagsabay ko ang pagiging teacher at tutor tuwing weekend.
Ang layunin ko po noon ay makapag-ipon para sa training ni Jude para makasampa na siya sa barko sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang po ay hindi pa sapat ang perang nalilikom ko noong mga panahong yon, pero alam ko na kung magsusumikap ako. Darating din ang panahon na makakaya ko ring makumpleto ang halaga na kailangan para makapag-training si Jude. At habang nagsusumikap akong mag-ipon ay hinikayat ko naman si Jude na sana'y maghanap na siya ng trabaho. Alam ko po na mas mapapabilis ang pangarap niyang maging isang seaman kung siya mismo ay makakahanap ng pagkakakitaan. Naintindihan ko naman kahit papaano kung bakit hindi pa nakakahanap ng trabaho si Jude. Sa panahon ngayon ay sobrang hirap talagang makahanap ng trabaho. Kahit na college graduate ka pa, pero sa mga oras na yon, pakiramdam ko na isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa siya nakakahanap ng trabaho ay dahil masyado siyang abala sa pakikipag-usap sa girlfriend niya sa cellphone. Parati ko siyang pinapaalalahanan na walang mangyayari sa buhay niya kung puro girlfriend na lamang ang aatupagin niya. At kung tutuusin, unti-unti na ring nagiging sanhi ng pag-aaway namin ng girlfriend niya na si Kay. At ang mas nakakainis pa, mabuti pa yung girlfriend niya. Natatanong niya pa kung kumain na ba ito, samantalang yung anak ko ay nagpapalipas ng gutom. Talaga namang ibang epekto ng pag-ibig. Unti-unti kang nagiging bulag at tanga nang hindi mo namamalayan. At alam ko po ang pakiramdam na yan kasi naging tanga na rin sa pag-ibig ako noong nabubuhay pa ang asawa ko. Kahit lasenggero ang tatay ni Jude ay hindi ko siya nagawang hiwalayan. Kasi ang nasa isip ko noon, Papa Dudut, ay mahal na mahal ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Maliban sa girlfriend ng anak ko na si Kay, ang isa sa mga naging sanhi ng mga hindi pagkakaintindihan namin ay yung hindi pa siya nakakahanap ng trabaho din. Sa mga panahong yon ay mas naging malinaw na sa akin na si Jude talaga ang may problema. Kasi habang tumatagal ay mas lalo lamang siyang naging abala sa girlfriend niya. Isang araw ay sobrang nainis na po ako sa anak ko at nauwi na sa matinding away ang pag-uusap namin kasi ipinamukha ko na talaga sa kanya na nagsusumikap akong mag-ipon para makapag-training siya bilang isang seaman. Pero siya ay wala siyang ginagawa para matulungan ang sarili niya at tuparin ang mga pangarap niyang makasampa sa barko. Ang hirap naman kasing tulungan ng isang tao na hindi kayang tulungan ang kanyang sarili. At ang sa akin lamang po, Papa Dudut, mas mapapadali at mas mapapabilis ang pangarap niyang makapag-training kung tutulungan niya akong mag-ipon kasi para din naman sa kanya ang lahat ng ito. Lumipas sa mga linggo at hindi kami nagkibuan ni Jude. Lumabas lamang siya sa kwarto para kumain, pagkatapos noon ay nagkukulong na siya sa kwarto niya. Sobra po akong nanlumo para sa anak ko kasi hindi ko siya pinagtapos ng kolehiyo para lamang maging tambay sa bahay. At isang gabi ay nagulat na lamang po ako na walang sumagot noong tinawag ko si Jude para kumain. Noong binuksan ko ang kwarto niya ay nagulat po ako nang makita kong wala na siya. At pati ang lahat ng gamit niya ay nawawala na rin. At ang pinakamalala pa sa lahat ay nung binuksan ko ang tukador ay napansin ko rin na nawawala na yung perang inipon ko para sa training niya. Papa Dudut. Sobrang sakit po ng loob ko noong mga panahong yon. Para po kong hihimatayin sa galit at nerbiyos dahil sa ginawang paglalayas at pagnanakaw ng sarili kong anak sa akin. Kaya't noong araw na yon ay minabuti ko pong tawagan si Jude upang marinig ko mula sa kanya mismo ang buong katotohanan. Nasaan ka ngayon, ha? Ba't wala na yung mga gamit mo sa kwarto? Ma, I'm sorry. Ilang linggo na rin po kasi tayo di nag-uusap. Kaya hindi na ako nagkaroon ng chance para sabihin to sa'yo. Pero luluwas na po ako papuntang Maynila.
Ngayon na po yung flight ko. Anong ginamit mong pambayad sa ticket mo? Yung pera sa tokador? Diyos ko naman, Jude! Pinaghirapan ko yung perang yun para makapag-training ka. Nang sa ganon, makasampa ka na sa barko sa lalong madaling panahon. Pero kulang na kulang ho yung perang naipon nyo para sa training ko. At isa pa, wag po kayong mag-alala. Kasi nangako na sa akin si Kay na tutulungan niya ako makapag-training. Doon na rin ako sa Maynila mag-training. Pambihira ka naman eh. Ang bilis mo naman magtiwala sa pangako ng isang tao na hindi mo pa nakikita. Mahal ko po si Kay. At sapat na dahilan na po yun para pagkatiwalaan ko siya. Anak, hindi ka pa nakakapunta ng Manila. Paano kung manloloko pala yung pinagkakatiwalaan mo, ha? Kung pagsasalitaan nyo lang na masama yung girlfriend ko, mas mabuti pa kung ibababa ko na lang to. At tungkol dun sa pera na kinuha ko, wag po kayong mag-alala. Kasi ibabalik ko sa'yo yun kapag nakasampa na ako sa barko. Kung may tao man dito na gusto ka makasampa sa barko, ako yun. Pero hindi sa ganitong paraan. Bumalik ka na dito. Pasensya na ho talaga pero malapit na ako sa airport. At sayang din yung perang pinambayad ko dun sa ticket. Yung perang pinambayad mo, pera ko yun. Perang ninakaw mo. Pero handa pa rin akong patawarin ka. Basta bumalik ka lang dito ngayon din. Ma, I'm sorry pero nakapagdesisyon na ako. Pupunta po ako ng Maynila at kinakayo ko makikitira. Wala na ba talagang silbi yung mga sinasabi ko sa'yo, ha? Huwag niyo po akong simulan. Hindi, wala kang utang na loob. Ang tagal ko nagsakripisyo at nagpakahirap para lang maitaguyod ka na maayos. Tapos wawalang hiyain mo lang ako ng ganito? So ano? Ngayon na nakapagtapos na ako? Sinusumbat niyo na sa akin lahat ng naitulong niyo? Huwag po kayong mag-alala. Ibabalik ko po sa inyo bawat sentimo na naigastos niyo sa akin. Walang labis, walang kulang. Bastos kang bata ka? Kung nasa harapan lang kita, malamang pinadugo ko na yung uso mo. Ma, hindi na ho ako bata. Pabayaan niyo na ho ako. Mag-asawa na lang ho kayo ulit para hindi na kayo nag-iisa sa buhay. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sagot-sagutin ako ng ganyan, ha? Yan ba ang itinuturo sa'yo ng Kay na yon? Ang tinuro sa akin ng girlfriend ko ay dapat marunong ako manindigan. Lalo na kung alam kong nasa tama ako. At ano yung tama? Yung layasan at pagnakawan mo ako? Kayo din naman kasi. Ilang linggo niyo akong hindi kinibunang dahil kay Kay. Para lang po sabihin ko sa inyo, sariling kagustuhan ko po na kausapin si Kay araw-araw. Wala pong pumipilit sa akin. Hoy, wag na wag mo akong babalik ta rin. Paano mo ako nagawang layasan at pagnakawan, ha? Jude, hindi mo alam kung gaano kasakit tong ginagawa mo sa akin ngayon. Basta, ayoko mabulok dito sa Cebu. Ma, nasa tamang edad na po ako para makapagsimula ng bagong buhay. Napaka-ingrato mo. Kung may mangyari man sa'yo sa Manila, wag na wag kang hihingi ng tulong sa akin. Naintindihan mo? Ito po yung bayad. Salamat po. Ma, nasa airport na ho ako. Ibababa ko na to. Sige na. Papadudod, sobrang sakit po ng kalooban ko ng mga panahong yon. Hindi ko na tinawagan si Jude pagkatapos noon kasi nasaktan talaga ako sa ginawa niyang yon. At mas masakit pa doon ay hindi na rin ako tinawagan ng anak ko. Napaisip ako na siguro ay masaya na siya sa buhay niya sa Maynila kasama ang girlfriend niyang si Kay. Pero sa kabila ng lahat ay labis pa rin akong nag-aalala para sa kanya. Kaya lang tuwing natatandaan ko kung paano ako trinaydor ng sarili kong anak ay lalo lamang tumataas ang galit ko. At mas pinipili ko na lamang na ituon ang sarili ko sa pagtatrabaho. Tinigilan ko na rin ang sideline ko sa pagiging private tutor tuwing weekends kasi sobrang nakakapagod. At naisip ko rin na kung hindi naman ako kailangan ni Jude para sa training niya, ay wala na ring dahilan para magpatuloy ako sa sideline ko. Inilaan ko na lamang ang atensyon ko sa pagiging teacher at sa pagtutok sa pagbabayad ng utang. Aminin ko po na sobra ko nang nami-miss ang anak ko. Madalas ko siyang naiisip. Iniisip ko kung kumusta na kaya ang anak ko sa Maynila at kung nakakakain ba siya ng mas maayos. Di hamak na mas malaki ang Maynila kesa sa Cebu at sigurado kong maninibago ang anak ko doon. Pero pinigilan ko ang sarili ko na tawagan siya kasi sobrang sakit po sa akin ang nagawa niyang tiisin ang sarili niyang ina. Siya na anak ko na inaruga ko at pinalaki ng napakaraming taon. At sinubukan ko na lang tanggapin ang sitwasyon namin. Na baka habang buhay na kaming magkakalayo ng anak ko. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Jude.
Aaminin ko noong una, nagdalawang isip ako kung sasagutin ko ba ang tawag niya. Pero sa kabilang banda ay miss na miss ko na rin ang anak ko at gusto ko nang malaman kung kumusta na siya. Lalo na't ilang buwan na rin ang lumipas mula nang umalis siya. Kaya naman minabuti ko na rin na sagutin ang tawag ng anak ko, Papa Dudut. Hello? Ma, kamusta na po kayo? Miss na miss ko na po kayo. Aba, mabuti naman pala at naaalala mo pa ako. Mama naman, sa tingin niyo ho ba matitiis ko kayo? Mahal na mahal kaya kita. Nagpapatawa ka ba? Wala akong naramdaman ng pagmamahal nung sinugod-sugot mo ko. At ang mas malala pa niyan, ngayon ka lang nagparamdam sa akin. Sorry na po talaga. Kakapalan ko na po yung mukha ko. Kailangan ko po ng tulong niyo. O bakit? Napano ka? Ma, ayoko na po dito. Gusto ko na pong umuwi dyan. Naaalala mo pa ba yung sinabi mo sa akin dati? Yung ayaw mong mabulok dito sa Cebu? Opo, alam ko. Pero kasi, minamaltrato ako ni Kay dito sa bahay niya. Paano minamaltrato? Hindi niya tinupad yung pangako niya sa akin ha. Tutulungan niya ako makapag-training para makasampa ako sa barko. Tapos, ginagawa niya lang akong alipin dito sa bahay nila. Ako nag-aasikaso sa lahat ng gawaing bahay. Ipit na po ako. Wala akong ibang kakilala dito sa Maynila. At hindi ko alam kung paano ako makakatakas o makakaalis dito. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Eh, yung ipon ko na nakuha mo. Yun na muna ang gamitin mo para makabalik ka dito. Hiniram po ni Kay yung natitirang pera ko. At hindi niya pa ako nababayaran. Hoy Jude, umamin ka nga sa akin. Prank ba to, ha? Alam kong gawain niyo yan ng mga kabataan ngayon. Malilintikan ka na talaga sa akin, sinasabi ko sa'yo. Ma, sandali lang. Babalikan kita. Hoy, sino yung kausap mo ha? Sabihin mo nga sa akin, may babae ka ba? Ano? Saan na naman ang galing yan? Paano naman ako mabababae? Wala naman ako kakilala dito sa Maynila maliban sa'yo. So sino yung kausap mo sa cellphone ha? At bakit mukhang balisa ka dyan? Nanay ko yung kausap ko. Pero wala na, binaba ko na. Sandali lang, saan ang kagaling yun? Ay naaamoy akong sunog. Hala, nakalimutan ko yung sinahing. Mahal, I'm sorry. Sorry talaga. Sandali, papatayin ko lang yung stove. Alam mo, ikaw, napaka-bobo mo talaga. Naturingan ka pa namang college graduate pero tatanga-tanga ka. Sayang yung tuition fee na pinambayad ng nanay mo para lang mapag-aral ka. Sumusobra ka na ha? Alam mo, matagal na kita pinagtitiisan. At tinanggap pa rin kita kahit hindi mo tinubad yung pangako mo sa akin na tutulungan mo ako makapag-training para makasampa ako ng barko. Training? Hindi ka nga marunong magsaing eh. Ngayon lang naman ako nagkamali ah. Kung tutuusin, araw-araw ko nililinis tong bahay mo. At ako rin gumagawa sa lahat ng gawaing bahay dito. So ano, nagre-reklamo ka? Eh di lumayas ka, walang pumipigil sa'yo. Paano ko lalayas? Ni hindi mo pa nga ako binabayaran sa perang hiniram mo sa akin. At isa pa, wala na akong matatakbuhan. Kasi wala akong ibang kakilala dito sa Maynila. Hoy, bakit naman kita babayaran? Ako ang bumibili ng groceries at nagbabayad sa lahat ng gastusin dito. Wala kang ang ambag eh. At yung perang hiniram ko sa'yo, kulang na kulang pa yun sa lahat ng nagastos ko dito sa bahay. Alam mo ba na dumoble yung gastos ko sa kuryente at tubig simula nung tumira ka dito, ha? Alam mo ba yun? Malamang wala kang alam kasi utak biya ka. Nakakasakit ka na ha? Sige, sagarin mo na. Bobo? Tanga? Ano ba? Tama na, naririndi na ako sa'yo. Ay, magsaing ka na lang ulit kasi nagugutom na ako. Siguraduhin mo lang na hindi ka napapalpak ha. Dahil kung hindi, tatamaan ka na talaga sa akin. Naintindihan mo? Anak, girlfriend mo ba yun? Opo. Ma, parang awa niyo na. Padala niyo na ako ng pera para makalis na ako dito at makabalik na ako dyan sa atin sa Cebu. Diyos ko, paano ba yan? Sa susunod pa na linggo yung sahod ko. Pero huwag kang mag-alala, gagawin ko ng paraan ha? Sige po. Susubukan ko manghiram ng pera dun sa kapitbahay natin. Kapag natanggap ko na yung pera, huwag kang mag-alala. Ipapadala ko agad sa'yo.
Salamat po talaga, Ma. Sabihin mo nga sa akin, sinasaktan ka ba ng babaeng yon? Hindi po, pero matagal niya na akong kinakawawa dito kasi alam niya na wala akong iba matatakbuhan dito sa Maynila. Ma, please. Pangako niyo po sa akin na magpapadala kayo ng pera. Oo anak, pangako yon. Basta ipangako mo rin sa akin na kapag natanggap mo na yung pera, magbubook ka agad ng flight papuntang Cebu, ha? Opo, pangako po. Ma, kailangan ko na pong ibaba to. Magsasaing pa ako. Sige na po. Mahal na mahal ko po kayo. Anak, mag-iingat ka dyan. Ang akala ko po ay wala nang masasakit pa kesa sa ginawang pagsagot-sagot sa akin ni Jude noong nilayasan niya ako. Pero hindi po pala. Mas masakit yung marinig mong minamaltrato at kinakawawa ang anak mo at wala kang magawa para protektahan siya. Bilang isang nanay ay ramdam ko ang takot at kaba ng anak ko. Lalo na't nasa isang syudad siya kung saan ay wala siyang kakilala at naninibago siya sa kanyang paligid at ang tanging tao na pinagkakatiwalaan niya ay nagawa pa siyang insultuhin at abusuhin. Kaya't hindi ko na po pinatagal ang sitwasyon. Agad akong lumapit sa kapitbahay namin para makahiram ng pera at sa awa ng Diyos, pinahiram ako ng pera ng kapitbahay namin. Ang totoo po niyan, Papa Dudut, ay medyo mahal ang tiket noong panahong yon kasi biglaan. Alam niyo naman po kapag biglaan ang pagbubuk ng tiket sa eroplano ay mas mahal ang presyo. Pero sa mga oras na yon, ang pinakamahalaga sa akin ay matulungan si Jude na makauwi at tuluyan nang makaalis sa kalunos-lunos na sitwasyon niya sa girlfriend niya. Noong pinadala ko na ang pera kay Jude ay sobrang tuwa niya at dali-dali niyang binook ang tiket. Noong gabing natutulog si Kay, palihim siyang umalis at dumiretso na siya sa airport. Pagkatapos ng ilang oras ay nakauwi na rin ang anak ko at muli kaming nagkita. Umiyak si Jude sa harapan ko at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Bilang nanay ay hindi ko na rin natiis ang anak ko at pinatawad ko na siya. Sobrang nagpapasalamat siya sa akin dahil kung hindi raw ako tumulong, baka nandun pa rin siya sa bahay ng girlfriend niya at minamaliit at ginagawang kasambahay. Sobra akong natuwa noong mga panahong yon. Kasi hindi ko inisip na darating ang pagkakataon na ang anak ko mismo ang hihingi ng tawad pagkatapos niya akong layasan. At dahil tinigil ko na ang sideline ko bilang private tutor ay sinabi ko kay Jude na kung gusto niyang makapag-training para maging seaman ay kailangan niya na talagang maghanap ng trabaho para may pangtusto siya. Nang mga panahong yon ay mukhang sumang-ayon naman siya sa mga payo ko, Papa Dudut. Kasi nakita ko na ang sipag niya sa pag-a-apply, Papa Dudut, ng iba't ibang trabaho dito sa Cebu. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkalipas ng ilang linggo ay natanggap si Jude sa isang call center. Ang totoo niyan ay sobrang nagulat ako kasi aaminin ko na hindi siya ganong kagaling mag-Ingles. Siguro itinablan lang talaga siya ng swerte noong araw na yon, Papa Dudut. Sa tuwing sasahod siya ay nag-aabot siya ng pera sa akin pero palagi ko pa rin siyang pinapaalalahanan tuwing sasahod siya na dapat ay magtabi siya ng malaking halaga para sa training niya. Ako na rin po ang sumagot sa mga gastusin dito sa bahay, tubig, kuryente at kung ano-ano pa para mas malaki ang maitabing pera ng anak ko at hindi niya na kailangang problemahin pa ang gastusin dito sa bahay. Ngunit habang nagsusumikap si Jude sa call center ay napapansin ko rin na medyo stress na siya. Sabi niya sa akin na pupuyat daw siya sa night shift at naiinggit din daw siya sa mga kasamahan niyang magaling mag-Ingles. Bilang nanay, pinayuhan ko siya na hindi niya dapat ikumpara ang sarili niya sa iba. Ang sabi ko ay mas mabuti pang magpaturo siya sa mga kasamahan niya para mag-improve siya. Ang totoo nga niyan ay madalas sinasabi ni Jude sa akin na gusto na niyang mag-resign dahil sobrang nakakapagod daw ang trabaho niya sa call center. Palagi daw siyang sinusungitan at sinisigawan ng mga foreigner na customer. At kapag mababa daw ang performance niya ay pinapagalitan siya ng team leader niya at pinagtatawanan pa ang English niya.
Naintindihan ko yung pinagdadaanan ng anak ko, Papa Dudut, at sa totoo lang ay naaawa ko sa kanya. Pero sinabi ko sa kanya na kailangan niya munang tiisin ito. Ang sabi ko, kapag nakalikom na siya ng pera ay pwede na siyang mag-resign sa call center at mag-training para matupad ang pangarap niyang maging isang seaman. Subalit makalipas ang ilang buwan, Papa Dudut, tila pinaglaruan kami ng tadhana. Isang gabi narinig ko si Jude sa kwarto niya na may ka-video call. At sa totoo lang ay nararamdaman ko na naman ang kaba sa dibdib ko. Alam ko may something na hindi tama kaya't dahan-dahan ako lumabas ng kwarto ko at minabuti ko munang pakinggan ang usapan ng palihim bago ko kumprontahin ang anak ko, Papa Dudut. Miss na kita, babe. Ako din. Nga pala, yung perang hiniram ko sa'yo noon, naipadala ko na pala sa account mo, ha? Dinagdagan ko na rin ng sobra kasi alam kong matagal ko nang hindi nabayaran yun. Thank you talaga ah. Malaking tulong yun kasi sa susunod pa ako na kinsena sa sahod ulit. Ano ka ba? Wala yun. Nga pala, sorry talaga sa nagawa ko sa'yo noon, ha? Stress na stress lang kasi ako sa trabaho ko noon bilang virtual assistant. Yung client ko kasi ang daming pinapagawa sa akin. Kaya ikaw tuloy yung napagbuntungan ko. Sorry. Okay na yun. Ang totoo nga niya, naiintindihan kita. Kasi stress na din ako sa trabaho ko ngayon. Yung mga customer ko sa call center palagi nagmumura tapos karamihan sa kanila ang susungit. Mismo, naiintindihan kita sobra. Ganyan na ganyan yung nararamdaman ko sa kliyente ko. Nga pala, nasabi mo na ba sa mama mo yung tungkol dun sa napagkasunduan natin? Hindi pa nga eh. Naghahanap pa ako ng tamang tiyempo para sabihin sa kanya. Siguro bukas ko na lang sasabihin. Oo, tama yan. Mas mabuti kung mas maaga mong sasabihin sa kanya. Kaya nga eh. Nga pala, nasan yung mama mo? Naririnig niya ba tayo? Naku, huwag kang mag-alala. Sigurado akong tulog na yun. Mag-headset ka kasi sa susunod para walang nakakarinig sa atin. Jude, Ay, sige na. Tatawagan na lang ulit kita mamaya. Bye. Man naman! Akala ko po ba tulog na kayo? pamilyar sa akin ang boses ng babaeng yon. Si Kay ba yon? Opo. Bakit mo pa ba siya kinakausap? Nakalimutan mo na ba lahat ng ginawa ng babaeng yun sa'yo? Humingi na siya ng tawad sa akin. At isa pa, binayaran na niya yung utang niya sa akin. Kakadating lang nung pinadala niyang pera. Eto po, tingnan niyo. Dinagdagan niya pa ng additional na 4,000. Wala akong pakialam. Huwag mong sabihin sa akin na pinapatawad mo na yung babaeng yun. Jude, sinasabi ko sa'yo. Putulin mo na yung ugnayan mo sa kanya. Ma, ang totoo niyan, nagkabalikan na ho kami. Ano? Hoy, bata ka! May balak ka bang patayin ako sa galit? Araw-araw po siya nagchat-chat at nagtitext sa akin. Ramdam na ramdam ko po yung sensibilidad niya sa paghingi ng tawad sa akin. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Nakalimutan mo na ba kung paano kanya insultuhin at maliitin nung nakatira ka pa sa kanya sa Manila? Tapos na po yun. At lahat ng tao may chance namang magbago, di ho ba? Diretsuhin mo na nga ako. Mukhang may gusto kang tumbukin eh. Sapat na po yung perang nalikom ko galing sa call center. Nag-submit na rin ako ng immediate resignation sa team leader ko. Babalik na po ako ng Maynila para makapag-training na ako para makasampa na ako sa barko sa lalong madaling panahon. Hoy Jude, wag mo akong pinaglololoko. Alam kong babalikan mo lang yung Kay na yon. Kailan ka pa talaga matatauhan, ha? Kapag lasog-lasog na yung katawan mo sa pambubugbog ng babaeng yon? Hindi naman po ganun si Kay. Opo, aaminin ko. Ilang beses niya ako pinagsalitaan ng masama. Pero ni minsan hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay. So ano? Aantayin mo pa ba na pagbuhatan kanya ng kamay? Jude naman, gamitin mo naman yung utak mo. Ang mga taong katulad ni Kay, dapat hinihiwalayan at iniiwasan. Bakit si tatay noon hindi niyo hiniwalayan? Di ba ang sabi niyo sa akin, lasinggero si tatay noong nabubuhay pa siya? Kung ganon, bakit mo siya pinagtiisan? Iba yung sitwasyon namin ng tatay mo. Kahit lasinggero yon, ni minsan hindi niya ako pinagsalitaan na masama. Imposible! Sigurado ako may nagagawa na di kaaya-aya si tatay sa inyo tuwing nalalasing siya. Ayaw niyo lang talagang aminin. Wala kang alam sa mga nangyari sa amin ng tatay mo. Mismo, ma! Wala akong alam kaya malay ko ba kung nagsisinungaling lang kayo? Sawang-sawa na ako dyan sa tabas ng dila mo. Gusto mong bumalik na Manila? Sige,
Sandali lang! Eto, yan pa! Kunin mo na lahat ng mga damit mo dyan sa sahig. At wag na wag kang hihingi ng tulong sa akin kapag may nangyari na namang masama sa'yo doon. Alam niyo po kung anong problema niyo? Masyado niyo akong binibaby. Hindi na po ako 10 years old. Hayaan niyo naman ako magkamali at matuto. Ang kapal na mukha mo? Parang kailan lang nagmamakaawa ka na patawarin kita? Parang kailan lang nagmamakaawa ka na padalhan kita ng pera dahil minamaltrato ka ng girlfriend mo? Ginawa ko ang lahat para mailayo kita sa babaeng yon. Tapos ngayon, ako pa tong pagmumukhain mong masama. Ano po ba yung pinuputok ng butsi niyo? Yung perang hiniram niyo sa kapitbahay natin para makabili ako ng ticket noon? Sandali lang! Eto! Dinagdagan ko pa yan para hindi na kayo manlumo sa perang nawala sa inyo. Hayop ka! Napakasalbahe mong bata! Alam ng Diyos na wala na akong ibang hinangad kundi ang mapabuti ang lagay mo. Pero kung hindi mo nakikita yon, siguro panahon na nga para magkanya-kanya na tayo. Lumayas ka sa bahay ko. At huwag na huwag ka na makakahingi ng tulong sa akin! Siguro nga po mas mabuti kung ganon. Kunin mo na itong mga gamit mo, labas! Lumayas ka na! At huwag na huwag ka nang babalik pa dito! Papadudot niyo na siguro ang pinakamabigat na nangyari sa buhay ko. Yung kabila ng lahat ng sakripisyo at hirap na inalay ko para kay Jude ay pinaramdam pa niya sa akin na parang wala akong halaga. Noong mga panahong yon, ang nasa isip ko ay siguro nga ay panahon na para matuto siyang magkamali at siguro ay panahon na rin para tumayo siya sa kanyang sariling mga paa nang walang kahit na anumang tulong na galing sa akin. Hindi ko na siya kayang pigilan pa sa lahat ng gusto niyang gawin. Dahil sa totoo lang, ang katigasan ng ulo niya ay malinaw na namana niya mula sa tatay niya. Kaya naisip ko na mas mabuti na sigurong hayaan ko siya na magkamali. Pero hindi ibig sabihin na wala na akong pagmamahal sa kanya. Mahal ko pa rin naman si Jude pero pakiramdam ko na habang tumatagal ay inaabuso na ako ng sarili kong anak. Kaya naman mas mabuti na siguro kung palayasin ko na siya sa bahay. Simula noong pinalayas ko si Jude, ako na lang ulit ang natira na mag-isa dito sa bahay, Papa Dudut. Lumipas sa mga buwan na trabaho-bahay lang talaga ang routine ko. At nakikipagtsikahan na lamang ako sa kapitbahay para kahit papaano ay mawala ang lungkot ko. Isang araw habang nag-i-scroll ako sa Facebook ay nakita ko at napag-alaman ko na nakapag-training na pala si Jude para maging seaman at ilang linggo na lang ay sasampa na siya sa barko. Sobra akong natuwa, Papa Dudut, dahil matutupad na rin niya ang pangarap niya at pangarap ko para sa kanya. Pero ang problema nga lang, ni minsan ay hindi man lang ako kinausap ni Jude. Kaya makalipas ang ilang buwan ay minabuti ko makipag-ugnayan sa isa sa mga kaibigan niya sa Facebook. Doon ko nalaman ang isang bagay na sobrang kumirot sa puso ko. Ang allotment na kinikita ni Jude bilang seaman ay napupunta lahat sa girlfriend niyang si Kay at ang sinabi sa akin ng kaibigan ni Jude na yung anak ko daw mismo ang nagbigay ng written authorization para gawing alati yung jowa niya. Ang totoo niyan ay wala akong pakialam sa pera. Pero ang masakit sa akin ay yung ipinamumukha ni Jude na mas mahalaga pa sa kanya ang girlfriend niya kesa sa akin na nanay niya. Para po akong sinuntok sa dibdib ng mga panahong yon. Nang paulit-ulit pero tinanggap ko na lamang ang katotohanan at nagpatuloy sa buhay ko. Nang mga panahong yon ay nalungkot ako sa natuklasan ko tungkol sa allotment at doon na rin ako nagsimulang tumutok sa Barangay LS. Naging bahagi na ng buhay ko ang pakikinig sa Barangay LS sa inyo, Papa Dudut. At kahit papaano ay nakakatulong po talaga ang mga kwento ng sender ninyo na pagaanin ang bigat na nararamdaman ko. Lumipas ang mga buwan at wala pa rin namang nagbago sa routine ko. Pero isang araw habang nakikinig ako ng radyo ay nagulat ako nang may kumatok sa pinto ko kahit wala akong inaasahang bisita o dadalaw sa akin ng mga araw na yon, Papa Dudut. Ay, sino ba yan?
Wala naman akong inaasahang bisita. Sandali lang, nandyan na. Ma, Anong ginagawa mo dito? tapos na po yung kontrata ko sa barko. At iniwan ko na rin po si Kay. Magkakasama na ulit tayo. Miss na miss ko na po kayo. Pwede po ba kitang yakapin? Hindi. Huwag mo akong hahawakan. Nawala ka ng 1 taon, Jude. At sa loob ng 1 taon na yon, hindi ka man lang nagparamdam sa akin. At ang pinakamasaklap pa doon, napag-alaman ko pa sa kaibigan mo sa Facebook na sa girlfriend mo napupunta ang lahat ng allotment mo. Ang totoo niyan, wala naman akong pakialam sa allotment mo eh. Kasi pera mo naman yon, pinaghirapan mo yon. Yung sa akin lang, ang sakit-sakit. Kasi pinaparamdam mo sa akin na mas may halaga pa yung girlfriend mo kesa sa akin na nanay mo. I'm sorry. Please. Patawarin niyo na po ako. Alam mo ba na araw-araw kong ipinagdadasal na sana ligtas ka? Masaya ako para sa iyo nung nakita ko sa Facebook na nakasampa ka na sa barko sa wakas. Pero ni minsan, hindi nawala yung pag-aalala ko sa iyo. Pero hindi mo naman malalaman yun kasi wala ka namang pakialam sa akin. Pero nandito na po ako. Hindi ko na po kayo iiwan. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit ka pa bumalik dito, ha? Hindi ba't sinabi mo noon sa akin na ayaw mong pinakikialaman kita? Kung ikaw nakalimutan mo na ang lahat ng mga sinabi mo sa akin noon, pues ako naaalala ko pa. At hanggang ngayon, damang-dama ko pa rin ang sakit na pinaranas mo sa akin noon. Ma, niloko ako ni Kay. Nangako siya sa akin na yung perang pinapadala ko sa kanya, ipapatayo niya ng negosyo. Pero, napag-alaman ko lang na pinagpalit niya na ako sa iba. At talagang yung babae na yun ang una mong pinuntahan nung natapos ang kontrata mo. Ibang klase ka rin naman talaga, ano? Ilang beses kitang binalaan tungkol sa babaeng yun, Jude. Yung panloloko sa akin ni Kay, matatanggap ko ba yun? Pero ang hindi ko po matatanggap ay yung tuluyan na mawasak ang relasyon ko sa inyo. O bakit? Sino bang sumira? Hindi ba't ikaw? Umalis ka na, Jude. Hindi ba sabi mo sa akin noon kaya mo ng sarili mo? Pues ngayon mo patunayan. Kung sa tingin mo magiging tagasalomo ko habang buhay, nagkakamali ka. Alam mo na lagi akong handa na tulungan ka. At yun ang patuloy mo na inaabuso. Pero hindi na ngayon. Oras na para magpakalalaki ka. Huwag niyo naman po ako ipagtabuyan, Ma. Nakikiusap ako. Tanggapin niyo po ako ulit. Kung hindi ka paniloko ng girlfriend mo na yun, malamang hindi ka nakikiusap sa akin ngayon na patawarin kita. Layas! Ma! Hindi po ako aalis dito hanggang hindi niyo po ako pinapatawad. Oh, anong kailangan mo? Kay, parang awa mo na. Ibalik mo na sa akin yung pera ko. Kahit kalahati man lang para makapagsimula ako ng bagong buhay. Anong perang pinagsasasabi mo? Hoy Jude, ipapaalala ko lang sa'yo ulit ha. Ako yung gumastos sa training mo bago ka nakasampa ng barko. Utang na loob mo sa akin yun. Ang kapal ng mukha mo. Pinaghirapan ko yung kinita ko sa pagiging seaman. Pinagkatiwalaan kita, Kay. Pero anong ginawa mo? Yung pera na para sana sa negosyo natin, ginastos mo lang sa lalaki mo. Ang tagal mo kayang nawala. Siyempre bilang babae, may mga pangangailangan din ako. Wala kang kasing sama. Ano bang akala mo? Nagbakasyon at nagpapakasarap ako sa barko? Aba malay ko. Babalik ako ulit yan sa Maynila. At kukunin ko sa iyo yung perang kinuha mo sa akin. Wala ka nang babalikan dito, Jude. Magsasayang ka lang ng oras, lumipat na ako ng bahay. Walang hiya ka. Kakasuhan kita. At anong ikakaso mo sa akin? Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo ulit ha. Yung pagpapadala mo ng pera sa akin, may written authorization mo yun. Wala akong nilalabag at legal lang lahat ng yun. Sige na, ibababa ko na to at ibablock na rin kita. Goodbye. Hello, Kay? Kay! Ah! Ma, buksan niyo to. Kausapin niyo naman po ako para awa niyo na. Patawarin niyo na po ako. Kailangan ko po ng gabay niyo. Kailangan ko ng pagmamahal niyo. Mahal na mahal ko po kayo.
Masakit para sa isang nanay na ipagtabuyan ang anak niya ng ganon. Pero wala akong magagawa kasi nanunuot pa rin yung sakit na dulot ng anak ko. Tanging Diyos na lamang po ang makapagsasabi kung kailan ko siya matutulungan at mapapatawad. Pero sa ngayon ay pinoproseso ko pa rin ang lahat ng mga nangyari. Lumipas sa mga buwan at nakikita ko pa rin ang mga post ni Jude sa Facebook at napag-alaman ko na nagtatrabaho siya ulit ngayon sa call center at nangungupahan sa isang boarding house dito sa Cebu. At kahit papaano'y masaya ako para sa anak ko dahil nakabango na siya. Kahit na nasaktan siya at niloko ng girlfriend niya. Kung sakali man na dumating ang panahon na magkaayos kami ng anak ko na si Jude ay magpapadala po ako ng sulat sa inyo, Papa Dudut, pero sa ngayon, kung iahalin tulad ko sa sugat ang mga naging karanasan ko kay Jude ay hindi pa po ito naghihilom. At may mga pagkakataon pa rin nagdurugo pa rin ang sugat na iniwan sa akin ng sarili kong anak. Sa karanasan kong ito, natutunan ko na hindi maganda ang ibigay ang lahat sa isang tao. Dapat ay may itinitira ka para sa sarili mo. Kapag minahal mo ang isang tao ng sobra at binigyan mo siya ng halaga, nang higit pa sa sarili mo ay hindi mo namamalayan na unti-unti ka na palang nauubos. Kaya naman sa mga kabarangay ninyo na nakikinig ngayon, ang pinakamahalagang paalala ko sa inyo ay huwag kayong magmadali sa pagpili ng magiging katuwang sa buhay. Piliin ninyo ang partner na may matibay na pundasyon ng tiwala, paggalang at pagmamahal. Hindi lahat ng maganda sa paningin ninyo ay tama para sa inyo ha, kaya't mahalaga na piliin ang tamang tao na magsusustento sa inyong kaligayahan at magpapalakas sa inyong buhay. Maraming salamat at binigyan niyo po ako ng pagkakataon na maibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Leonora. Dear Papa Dudut, lahat ng bagay sa mundong ibabaw ay misteryoso. Minsan ay mapapatanong tayo kung bakit kailangang mangyari ang isang trahedya sa buhay ng tao. Hindi natin mahanapan ang dahilan o kasagutan hanggang sa tanggapin na lang natin na may mga bagay na dapat na lang hayaan. Alin sabay nito? Merong mga pusong lumalaya sa trahedyang kinasadlakan nila ng matagal na panahon upang bigyan ng pabor na sarili naman ang unahin nila. Yan ang eksaktong mga karanasan na gusto kong ikwento kaya ako napasulat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ako magpatuloy ay magpapakilala muna ako sa mga kabarangay natin. Ako si Vern, 32 years old at isang small business owner dito sa Pampanga. Bali meron akong coffee shop na itinayo noong 2023 at binuksan taong 2024. Pero matagal ko na talagang pangarap na makapagnegosyo dahil bata pa lamang ako ay business-minded na ako. Kaya lang ay hindi naging madali ang lahat dahil ilang taon din akong namasukan sa corporate world bago ako naglakas loob na simulan ang pangarap kong coffee shop. Mas lalo pang naging mahirap ang aking pagsisimula dahil hindi ako suportado ng mga mahal ko sa buhay, Papa Dudut. Anong sinabi sa'yo ng mga magulang mo nung nagdesisyon ka magtayo nitong kapihan mo? Na marami na raw pong gumagawa nito rito sa Pampanga. Tsaka wala naman daw pangalan tong kapihan ko kaya hindi raw magiging mabenta. Sobra naman sila. Sinabi niyo pa. Pero buti, tinuloy mo pa rin. Ay opo. Matagal ko na rin kasing pangarap magtayo ng negosyo eh. Kaya nga nagsikap ako nun sa pagtatrabaho sa opisina at nag-ipon ng sapat na kapital para masimulan yung pagtatayo nitong shop. Nag-aral din ako ng pagbabarista para ako mismo ang humawak sa negosyo ko. Pero hindi ko naman po kaya lahat kaya kumuha ako ng ilang tauhan na makakatulong ko. Sila ba hindi mo mga kamag-anak? Yung mga tauhan ko po? Oo. Naku, hindi po.
Mahirap na pagka mag-anak ko kinuha ako eh. Hindi nga nila ako sinusuportahan. Sa bagay pero grabe naman pamilya yan. Ewan ko po ba? Siguro hindi naman lahat ng pamilya katulad ng pamilya ko. Malas lang talaga ako. Mahirap talaga pag hindi tayo suportado ng pamilya natin o malalapit na kamag-anak. Lalo na naniniwala ako na malaking bagay yon para lumakas loob natin na gawin ang bagay na gustong-gusto nating gawin. Basta hindi yun masama. Pero meron talaga mga bagay sa mundong ito na hindi natin mapipilit. At kahit anong gawin natin wala talagang mangyayari. Medyo matagal bago ko natanggap yan, Lo. Pero ngayon okay na ako. Okay na nga ba? Apektado pa rin po kasi gusto ko sana kasama ko yung pamilya ko sa mahalagang milestones ng coffee shop ko. Kaso wala Alam mo, pag nagtagumpay itong shop mo, baka unti-unti ka nilang makita at mapasabi sila na sana sinuportahan ka nila nung una pa lang. Nako, kung magiging close ulit kami ng dahil doon, wag na lang. Kasi ibig sabihin, sa hirap wala sila pero sa tagumpay ko bigla silang magpapakita. May tawag doon, pagiging sipsip. Tumpak! Pero kahit na anong mangyari, suportahan ka man o hindi ng pamilya mo o ng mga taong malalapit sa buhay mo magpatuloy ka pa rin. Hindi ka naman nag-iisa Merong mga tao sa paligid mo na kahit hindi mo kaano-ano, pero siyang tunay na pumapalakpak sa tagumpay mo. Katulad ko, panatiko ako ng kapihan mo ito. Sobrang saya ko na tinayo mo yung negosyo na to kasi hindi ko na kailangan lumayo sa bahay namin para makapagkape. At makahanap ng date spot nyo ni Lola Darcy. Hala, oo nga. Anong oras na at ba't wala pa si Darcy? Mag-alas 4 pa lang naman po ng hapon. Dumarating siya eksaktong 4:15 Pati ba naman yun orasan mo? Naobserbahan ko lang po. Magaling na bata. Mahilig mag-obserba. Pero curious lang po. Ano yun? Bakit hindi nyo nalang daanan si Lola sa kanila para sabay na kayong pumunta rito? Magkaiba kasi daanan namin pauwi. Kaya nag-usap na lang kami na magkikita rito sa ganitong araw. Pero nakakatuwa kayo kasi nagde-date pa rin kayo ni Lola, no? Espesyal sa akin si Darcy. At masaya ako kasi nagkita kami ulit kahit mahabang panahon na ang lumipas. At kahit na naging malupit yung kapalaran sa amin dahil hindi kami nagkatuluyan sa buhay na to nananatili pa rin na may puwang siya sa puso ko. At ganun din naman ako sa kanya. Pero sa ngayon hindi na namin iniisip yung bagay na yon. Ang gusto na lang namin ay magkwentuhan at magtawanan habang nagkakapit kumakain ng paborito naming tinapay mula rito sa shop mo. Papadudot si Lolo Roy ang kauna-unahang kong customer simula nang buksan ko ang aking coffee shop business. Simula noon ay naging consistent na siya sa pagpunta sa shop ko para magkape at kumain ng mga tinapay na ako mismo ang nag-bake habang hinihintay si Lola Darcy. Akala ko nga ay girlfriend niya si Lola pero sinabi niya sa akin na magkaibigan lamang sila. Siyempre dahil likas ang aking pagkatsismosa ay hindi ako masyadong naniwala na magkaibigan lang talaga sila. Pero sinabi ni Lolo Roy na naging sila ni Lola matagal na panahon na ang nakakalipas. Hindi nga lang sila nagkatuluyan kasi nagkahiwalay sila noong pumunta sa Manila si Lola para magtrabaho at doon na nakapangasawa. Samantalang si Lolo naman ay nagkaroon na rin ng sarili niyang pamilya sa Davao, ang probinsya nila. Taong 2023 nang pumunta siya sa Pampanga para tumira kasama ang apo niya at dito na ulit nag-cruise ang landas nila ni Lola. And for some reason, aaminin ko na iba't ibang emosyon ang nangibabaw sa akin ng mga panahong pinakikinggan ko ang kwento ni Lolo Roy. Nandun yung lungkot kasi nagkahiwalay sila. Panghihinayang sa relasyon nila at saya na rin noong nagkita sila pagkalipas ng mahabang panahon. At lahat ng yon ay lagi kong kinukwento sa boyfriend at kinakasama kong si Jello, Papa Dudut.
Malungkot na masaya yung reunion nila lolo at lola, di ba? Ayos lang. Anong ayos lang? Ayos lang, as in, okay lang. Dapat ba ulit-ulitin ko pa? Hindi ko naman pinaulit-ulit ah. Nagtanong lang ako kung bakit yan lang masasabi mo sa haba ng kwento ko. Anong magagawa ko kung yun lang talaga yung masasabi ko? Ano ba ang gusto mo? Humagulgol ako dito kasi natouch ako dun sa kwento ng dalawang matandang yon. Huwag mo naman silang pagsalitaan ng ganyan. Hindi lang sila basta matatanda. Customer ko rin sila. At di lang basta customer, kundi loyal customers. Wala akong pakialam. Basta para sa akin matatanda na sila na may kwento na madrama. Bakit hindi nila ipasa sa radyo kaya sa TV yung kwento nila? Baka sumikat pa. Hindi naman yan ang intensyon ni na lolo at lola kaya kinuwento nila sa akin yung nangyari sa buhay nila. Tsaka ako naman yung nagtanong. Alam mo, napaka-chismosa mo rin no? Pakialamera ka ng buhay ng may buhay. Chismosa oo, pero hindi ako pakialamera sa buhay ng may buhay. Tsaka bakit ka ba ganyan magsalita sa akin? Hindi mo ba nagigets yung point ko rito? Obvious ba? Hindi ko gets. Anong klaseng point ba yung sinasabi mo kasi? Ay, ewan ko sa'yo, Jello. Bakit ba bigla-bigla ka na lang nagagalit dyan? Nakikipagkwentuhan lang naman ako sa'yo. Sinasabi ko lang yung nangyari sa araw ko kasi hindi mo man lang makuhang tanungin. Sa hindi ako interesado eh. Nung sabi mo? Ang sabi ko, hindi ako interesado. Tsaka istorbo ka sa pagpapahinga ko. Bigla-bigla kang lalapit sa akin tapos yayakap ka, dadaldalin mo ako ng kung ano-ano. Nakakainis. Di naman ako interesado sa mga kinukwento mo. Ay, alam mo mabuti pa magluto ka na lang ng makakain natin. Ha? Ano, bingi na? Paulit-ulit ka talaga. Hindi, pero seryoso ka? Kararating ko lang dito sa apartment natin galing sa shop tapos paglulutuin mo ko? Oo, nagugutom ako eh. Hindi ka ba kumain kaninang hapunan? Kumain ako pero konti lang. Tsaka wala akong makain masarap eh. Alam mo naman di ako marunong magluto. Kaya nga dapat aralin mo na kasi kawawa naman ako kung ako pa rin ang magluluto para lang sa'yo. Pagod din ako. Mas doble pa ngayon dahil nakaliving isa kong tauhan. Kaya ako rin yung sumasalo sa trabaho niya. Pati ba naman yan, poproblemahin ko pa? Hindi ko naman sinabing problemahin mo. O bakit sinabi mo pa? Para maintindihan mo nga na pagod ako. Sus, ayaw mo lang magluto kasi tamad ka. Dinadahilan mo pa na pagod ka. Di ba trabaho ng mga babae na magluto para sa mga lalaki? Bakit nagre-reklamo ka dyan? Alam mo, hindi ko na rin problema na nagugutom ka. Kung ayaw mo magluto ng sarili mong pagkain, wala na akong pakialam doon. Pagod nga ako at hindi mo yun naiintindihan, di ba? Kaya hindi ko rin naiintindihan yung gutom mo, lintik ka. Buti pa makalis na nga. O teka, saan ka pupunta? Sa banyo, mag-half bath. Paano ako? Hindi mo ako pagluluto? Magluto ka nun. Kaya mo na yan, malaki ka na eh. O kung gusto mo, umorder ka na lang para makakain ka ng masarap. Wala akong pera. Alam mo namang wala akong trabaho eh. Bigyan mo na lang ako ng pera, ako nabibili ng pagkain ko. Ewan ko sa'yo. Sige na, huwag ka na puro reklamo dyan. Fine, basta manahimik ka na lang dyan. Yan ang gusto ko sa'yo eh, madali kang kausap. Makahanap na nga ng mga order online. Ano kayang masarap? Papadudot isang buwan na ang nakalipas nang mawala ng trabaho ang kinakasama ko. Pero matagal na rin kaming magkasintahan at magka-live-in ni Jello. 7 taon na rin kaya alam kong hindi ko deserve ang trato niya sa akin lalo na nagkukwento lang naman ako ng nangyari sa buong araw ko. Ang saya-saya ko pa noon pero sinira lamang niya dahil sa init ng ulo. Ang sakit din noong tinawag niya akong tsismosa at nakikialam sa buhay ng ibang tao samantalang hindi naman yon ang katotohanan. Papadudot alam ko sa sarili ko na mahal ko si Jello pero minsan ay napapatanong ako kung mahal niya ba ako dahil sa trato niyang yon sa akin. Hindi naman kasi yon ang unang beses na ganon niya ako pinakitunguhan. Kung ilalarawan ko ang personalidad ng boyfriend ko, masasabi ko papadudot na meron talaga siyang ugali. Hindi lang sa katamaran niya sa bahay na mas lumala kasi alam niyang ako ang babae at responsibilidad kong gawin yon kahit na pagod ako maghapon. Nag-iiba rin ang ugali niya pag gutom pero pinapalagpas ko yon dahil mahal ko siya. Kaso papadudot imbes mawala o mabawasan ang pagod na nararamdaman ko noon ay mas lalong bumigat ang aking pakiramdam sa tuwing kasama ko siya
Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam ko na iba-iba ang tao. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kagalingan sa mga bagay na ginagawa natin at para sa akin, pagnenegosyo talaga ang gustong-gusto kong gawin. Pero katulad nga ng kinuwento ko kay Lolo Roy noon ay hindi lahat sa pamilya ko ay sinuportahan ang plano kong pagtatayo ng coffee shop. Nakakalungkot kasi sila pa naman ang inspirasyon ko kaya nagsisikap ako sa buhay pero noong nagsikap na ako para sa aking sarili ay bigla na lamang silang nawala. Dismayado rin ako dahil hindi rin ako suportado ng boyfriend ko. Prinangka naman niya ako na hindi raw talaga magandang ideya ang pagtatayo ng negosyong coffee shop, lalo at marami ang kakompetensya. Saka kakampi rin siya ng pamilya ko sa pangongonsensya sa akin dahil sinayang ko raw ang pinaghirapan kong magandang posisyon sa dati kong pinapasukang kumpanya, kapalit ng negosyong walang kasiguraduhan. Kaya simula noon, ni hindi pa umapak sa shop ko ang kinakasama ko. Personal choice naman niya yon at hindi ko naman siya pinagbabawalan, Papa Dudut. Hindi naman sa pagiging chismoso, no? Pero katulad mo naobserbahan ko lang din po. Ano po yan, Lo? Kung hindi ka kasi masyado dedikado at seryoso sa ginagawa mo rito sa kapihan mo, malungkot ka naman dyan. Katulad ngayon, kanina ko pa napapansin na parang mabigat yung pakiramdam mo. Ay, tama po kayo. Malungkot po ako at mabigat ang pakiramdam ko. Ano ba nangyari? Baka gusto mo ikwento sa akin para kahit papano gumaan-gaan naman yung dinadala mo. Ay, makikinig ako. Sige po. Total, wala pa naman masyadong customer. Tsaka may tiwala po ako sa inyo na baka mapayuhan niyo ako kung anong dapat kong gawin. O kung meron pa ba akong dapat gawin. O sige, maupo ka na muna dyan. Sige po. Tungkol na naman ba sa pamilya mo? Hindi po. Tungkol po sa boyfriend at live-in partner ko. Nagkaroon po kasi kami ng kaunting pagtatalo. Kaunti nga lang ba para maapektuhan ka ng ganyan? Hindi nga po siguro konti kasi kung ganun, kaya ko namang palagpasin. Pero dumadalas na po kasi yung mga away namin. At sobrang bigat po talaga sa loob. Lalo na't hindi naman siya marunong mag-sorry. Kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinasabi niya sa akin, na pinalalagpas ko lang. At kinakalimutan ko kasi mahal ko siya. Ay nako, nalinti ka na. Bakit po? Kasi hindi ganyan yung pagmamahal na alam ko. Oo, hindi tayo perpektong tao at nakakapagsalita tayo na masasakit sa kapwa natin. Pero hindi pa rin yung dahilan para tangkilikin natin ng paulit-ulit yung ganong klase ng isipin dahil nakakasakit tayo ng damdamin. At mas doble o triple pa nga yung sakit pag galing yun sa mga mahal natin sa buhay. Alam ko naman pong may ganong ugali yung boyfriend ko Kaya nga paulit-ulit ko na siyang kinausap tungkol doon. Pero mas lalo siyang nagagalit. Sinasabihan niya akong balat sibuyas at madamdamin kaya yun na yung palagi kong naiisip. Naiisip na baka sa'yo ang mali. Ganun na nga po. Mahirap yan kasi para ka niya minanipula. Sigurado ka ba talagang mahal mo siya? Opo. Siya ba? Mahal ka? Sabi niya mahal niya ako. Tsaka mabait naman po siya kapag hindi lang mainit yung ulo niya. Ang totoong mabait mabait kahit na mainit pa rin yung ulo. Yun bang kaya niyang kontrolin yung emosyon niya para hindi siya magalit o makapagsalita na masasakit? Lalo na sa'yo na nobya niya. Ewan ko pero nakakalungkot lang kung ganyan ka tratuhin ng nobyo mo. Para kasing wala na siyang respeto sa'yo. Naisip ko na rin po yan, pero hindi ko naman magawang hiwalayan kaya tinitiis ko na lang. Bakit ginagawa mo yun sa sarili mo? Matagal na po kasi kami. Siguro nangihinayang lang ako sa ilang taon naming magkasama. Tsaka pag naghiwalay kami, sigurado natatama rin na ako makipagkilala ulit. Kaya hahayaan mo na lang na manatili ka sa ganyang klase ng tao at relasyon. Kung oo, mag-isip-isip ka ulit kung talagang mahal mo lang siya o may kasama na rin pagpapakatanga yung pagmamahal mong yan sa kanya.
baka isipin mo ulit ng 1,000 beses kung ganyang klase ng lalaki ba yung gusto mong makasama habang buhay at maging tatay ng mga anak nyo. May kasabihan nga na hindi mapipili ng mga anak kung sino magiging tatay nila. Pero kayong mga babae, pwedeng-pwede niyong piliin kung sinong lalaking gusto niyong maging tatay ng mga anak ninyo. Naniniwala ako na ang pagrespeto hindi lang binibigay sa isang tao kapag nasa relasyon kayo. Dapat pareho niyong binibigay yan sa isa't isa. At kapag respeto na yung nawala, ibang usapan na yan. Papadudot, aaminin kong gumaan ang loob ko matapos naming makapag-usap ni Lolo Roy. Hindi ko na nga lang namalayan na naiyak na ako sa labis na lungkot at frustration na bitbit ko sa personal kong buhay. Alam ko na dapat isinantabi ko yon, lalo at nagtatrabaho ako, pero buti na lamang at hindi ako hinusgahan ni Lolo. Nagkataon na kaunti pa lang ang tao noon sa coffee shop, kaya nabigyan kami ng pagkakataon na makapag-usap. Pagkatapos akong alukin ni Lolo Roy matapos niya akong aluhin ni Lolo Roy, ay siya namang pagdating ni Lola Darcy at dagsa ng ibang mga customers. Kahit nakakapagod itaguyod ang negosyo ko, ay masayang-masaya naman ang puso ko. Kapag nasa coffee shop ako ay at abala sa aking sarili sa paggawa ng kape at pag-aasikaso ng mga customers, pakiramdam ko ay buong-buo ang aking pagkatao. At kahit na minsan hindi pare-pareho ang kita sa araw-araw, ay walang kaso yon dahil meron talagang araw na matumal at araw na malakas. Sa huli kumikita pa rin ang shop at nakakaraos kami. Kaya lang kahit na anong positibo ng pananaw ko sa buhay kapag nasa coffee shop ako, ay unti-unti naman naglalaho ang lahat ng yon kapag umuwi na ako sa nirerentahan naming apartment ni Jello, Papa Dudut. Jello! Ano bang ginawa niyo rito ng mga barkada mo? Bakit ang kalat ng bahay natin? Nag-party lang naman kami. Huwag ka nang KJ dyan. Ako pa talagang KJ, hindi mo nga pinaalam sa akin na may mga papupuntahin ka pala rito? 3 lang naman sila. Pang-4 ako. Tsaka ayos lang naman sa may-ari na magpapasok tayo ng bisita dito, di ba? Ikaw nga nagsasama ka ng mga bisita dito eh. Lagpas 5 pa kayo. Oo, pero hindi kami nagiinuman at nagkakalat dito. Nag-party nga kasi kami. May party ba na hindi makalat? Wala ka na ngang trabaho, nakuha mo pa mag-party? Uy, nakaka-insulto yun ha. Ano, pag walang trabaho, hindi na pwedeng maging masaya? Hindi naman sa ganun, pero... Okay, sige. Magsabi ka ng totoo. Anong pinambili mo ng mga ininom nyo? Sila na bumili ng mga kakainin tsaka iinumin eh. Sagot ko na raw yung venue. At dito pa talaga sa bahay natin? Bakit ba ang init-init ng ulo mo? Wala naman kaming ginawang masama dito sa bahay ah. Hindi pa ba masama yung sangdamakmak na kalat na iniwan nyo sa sala at kusina? May nag-iwan pa na bukas na gripo dun sa banyo, kaya umaapaw na yung tubig. Diba? Pinag-usapan natin na magtitipid na tayo ng konsumo kasi ang taas ng bills natin. Umuo ka tapos hinayaan mo lang yung barkada mo na mag-aksaya ng tubig. O baka naman ikaw yung nakaiwan na bukas yung gripo sa banyo. Aminin mo na! Hoy, maghinay-hinay ka sa pagbibintang sa akin ha. Hindi totoo yan. Nanggaling na rin sa'yo na pinag-usapan na natin na magtitipid tayo. Hindi ako bobo. Kaya bakit ako mag-aaksaya ng tubig? Ewan ko na talaga sa'yo! Sumusobra ka na sa mga pinaggagawa mo na ikaw lang ang nagdedesisyon! Sino na lang ba ako sa pamamahay na to? Ikaw naman, kailangan mo pa ba talagang tanungin kung sino ka? Ikaw ang girlfriend ko. Ikaw ang kasiyahan ko. Mahal na mahal kita. Halika nga, paalik nga ako. Huh? Layon mo nga ako! Ang baho mo! Huwag mo akong halikan! Bakit mo ako sinampal? Nilalambing ka na nga, nag-iinarte ka pa? Kung sampalin din kaya kita, ha? Kapal na mukha mo! Bakit ba ako sinampal? Kasi makapal din niya mukha mo.
Tsaka ikaw naman unang nanampal sa atin ha. Gumanti lang ako. Sobra ka na, Jello! Hindi na talaga kita kilala! Nagbago ka na! Anong pinagsasabi mo nagbago na ako? Ako pa rin to, no? Napakamadrama mo. Sa susunod kasi, huwag ka basta magagalit dyan. Ang saya lang namin ng barkada ko kanina eh. Tapos pag uwi mo rito, sisirain mo yung gabi ko. Napakaliit na bagay lang yung pinuputok ng butsi mo. Hindi lang ako nakapagpaalam sa'yo na magiinuman kami dito. Kung ano-ano na sinasabi mo. Eh pag nagpaalam naman ako sa'yo, siguradong hindi ka papayag. Buti alam mo! Buti rin talaga, hindi ko sinabi sa'yo. Kapal na mukha mo! Baka nakakalimutan mo, apartment ko to at hindi to sa'yo! Hindi ko nakakalimutan yun. Pero baka ikaw yung nakakalimot na hindi ako kung sino lang sa pamamahay na to. Dito rin ako nakatira. Naghahati tayo sa mga bayarin, di ba? Kaya may karapatan ako dito sa pamamahay na to. Pero wag mo namang abusuin yung karapatan na yan kasi nakakainis at nakakapagod na! So sino maglilinis ng mga iniwang kalat ng barkada mo? Tinatanong pa ba yan? Malamang ikaw. Ikaw yung babae sa ating dalawa eh. Tsaka antok na ako. Gusto ko na magpahinga. Napagod ako sa party namin. Pagod din ako, Jello! O edi matulog na tayo. Huwag ka na maingay kasi dyan. Nakakaya sa mga kapitbahay, talak ka ng talak. Mamaya sugurin tayo na may-ari ng bahay na to. Walang tigil yung bunganga mo sa kakaputak. Manahimik ka na lang kasi. Papadudot yun ang unang beses na pinagbuhatan ako ng kamay ni Jello. Pero mako-consider na rin bang pananakit ang mga pagtapik-tapik niya sa akin noon? Pamamalo at panunulak tuwing mataas ang emosyon niya. Partida ilang taon na niyang ginagawa yun sa akin pero hindi ko na lang masyadong pinapalaki. Kaya lang iba na yung nangyaring pananakit niya sa akin dahil hindi na niya napigilan lalo na at nasa impluwensya siya ng alak. Sobra akong nasaktan hindi lang sa katawan kundi maging sa kalooban ko na rin. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na hahantong si Jello sa bagay na yon. Kaya nga aminado akong naisipan kong makipaghiwalay na sa kanya dahil nagkakaroon ng hangganan ng pagmamahal kapag dahas na ang pinag-uusapan. Ayokong umabot kami sa punto na mabugbog niya ako ng malala. At hinayaan ko lang na mangyari sa akin ang bagay na yon dahil mahal ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nung sinabi ko kay Jello na gusto ko nang tapusin ang relasyon namin na saka naman siya nagmakaawa sa akin. Na huwag ko siyang paalisin sa bahay at sa buhay ko. Akin kasi ang apartment at tinitirhan namin at sa loob ng ilang taon naming pagsasama ay naghahati kami sa mga gastusin. Pero noong nawalan siya ng trabaho ay sinolo ko ang lahat. Ayos lang naman sa akin lalo na at kinakasama ko siya at nangako naman siya na maghahanap kaagad ng panibagong trabaho para makapag-ambag. Kaya nga sobra akong nadismaya kay Jello nang hindi yon ang inatupag niya. Sa halip ay mas nagkaroon siya ng maraming oras upang bumarkada. Nakalimutan na yata niya ang responsibilidad niya bilang partner ko at masyado na siyang nakampante na masasalo ko siya. Anumang sandali papadudot. Siyempre, noong nagmakaawa siya at umiyak sa harapan ko, aaminin kong nahabag ang puso ko. At di kinaya ng konsensya ko na ipagtabuyan siya. Kaya nagpakatanga ulit ako noong pinatawad ko si Jello. Pero makalipas lang ang isang linggo ay meron na naman siyang ginawa na masasabi kong husto na at sumagad na sa aking pasensya at pangunawa. Hayop ka, Jello! Pinagkatiwalaan kita pero ninakawan mo lang ako! Tapos anong ginawa mo sa perang ninakaw mo sa akin? Pinagbabae mo! Napakasama mong tao! Vern, pasensya ka na. Nadala lang ako ng emosyon ko. Naudyukan ako ng mga baliw na barkada ko eh. Siguro nga may kasalanan sila pero nasa iyo pa rin naman yung desisyon at kusa sa mga bagay na ginawa mo. Kaya nga, pasensya ka na talaga. Nagkamali ako. Masyado ako naging gago, sorry. Buti alam mo! Pero sa tingin mo may magagawa pa yung paghingi mo ng pasensya?
Tiwala kong sinira mo! Ninakawan mo ako tapos ng babae ka pa? Ang kapal na mukha mo! Alam mo ba kung gaano kasakit yon? Kasi kung hindi, pa sasabihin ko sa'yo. Ang sakit-sakit! Sobrang sakit! Napakasama mo! Hindi ko naman mahal yung babaeng yun eh. Ikaw yung mahal ko. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Kung mahal mo ako, hindi mo ako gagawa ng masama. Grabe ka naman magsalita. Alam mo sa tono mo para ako nakapatay ng tao ah. Huwag mo naman akong ganyanin. Hindi mo na kailangan pumatay ng tao kasi sobra-sobra pa dun yung ginawa mo sa akin. Ipapaalala ko lang sa'yo ha, na ninakawan mo ko tapos pinambabae mo. Pero isang beses ko lang ginawa yun. Tsaka di naman ganun kalaki yung perang kinuha ko sa'yo ah. Anong hindi malaki? 10,000 yun. Hayaan mo, babayaran na lang kita pag nagkatrabaho ako. Bayaran mo talaga ako kasi ipapakulong kita. Vern naman, huwag mo namang gawin sa akin to. Hindi na natin kailangan umabot sa ganun. Magbabayad naman ako eh. Pangako yan. Isipin mo na lang na hiniram ko muna yung pera sa'yo. Iisipin kong hiniram mo? Para ipambabae mo? Ganon? Vern, hirap mo namang kausap eh. Wala ka na talagang hiya, no? Kasi kung meron hindi ka ganyan mag-isip at magsalita, lumalabas sa parang sa ating dalawa, ikaw pa yung biktima? Eh, ikaw na nga yung nagloko. Bakit? Dahil desperado ka na kasi wala kang trabaho. Kaya wala kang pinagkukunan ng pera. Di ba? Oo, sige, desperado na akong desperado. O tapos ikaw ano? Sobrang nagpaka-busy ka dyan sa pesting negosyo mo. Kaya nawalan ka na ng oras sa akin. Anong sinabi mo? O ngayon magugulat ka. Nagsasabi lang ako ng totoo. Akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita. Pero paano naman ako? May mga pangangailangan din ako bilang lalaki. Kaya hinanap mo sa iba, ganun ba? Oo, pero nagsisisi na ako. Kaya pasensya ka na talaga. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko matatanggap yung paghingi mo ng pasensya. Buti pa maghiwalay na tayo. Ayoko na makisama sa katulad mong manloloko. Vern, maawa ka naman sa akin oh. Saan ako pupulutin ito kung paalisin mo ako rito sa bahay natin? Bahay ko lang at wala na akong pakialam. Kung gusto mo, puntahan mo yung barkada mo. Total, mas mahalaga naman sila kaysa sa akin, di ba? O di kaya makisama ka doon sa babaeng kinamo mo ng isang beses at magsama na lang kayo. Ganyan mo na lang ba sasayangin lahat ng meron sa atin? Itatapon mo yung halos 7 taon na relasyon nating dalawa? Hindi ako ang nagsayang at nagtapon ng 7 taon nating relasyon, kundi ikaw! Kakayanin ko naman sigurong mabuhay nang wala ka eh. Kasi simula sa araw na to, hiwalay na tayo. Lumayas ka na sa pamamahay ko at huwag mo na rin subukan magmakaawa kasi hindi na magbabago ang isip ko. Vern, sorry na. Sorry talaga. Patawarin mo na ako. Pangako magbabagong buhay na ako. Maghahanap na ako ng trabaho. Hindi na kita pagtataksilan. Hindi na kita lolokohin, maniwala ka sa akin. Patawarin mo na ako, Vern. Kasasabi ko lang na huwag ka na magmakaawa. Kasi hindi mo na mabibilog ang ulo ko. Tama na yung isang beses na pagbigyan kita nung sinaktan mo ko. At yung maraming beses na binaliwala ko na hindi mo ako nirespeto. Ayoko na magpakatanga sa'yo. Tapos na tayo! Papadudot, pinalayas ko na si Jello sa apartment ko at hindi na ako naawa sa kanya. Hindi niyo ako masisisi lalo at mas nanaig na sa akin ang matinding galit. Pasalamat nga siya kasi hindi ko na siya pinakulong. Pakonsuelo ko na lamang yon sa kanya lalo at wala naman siyang trabaho at pangpiyansa. Pero sobrang sakit sa puso at sama ng loob ang ginawa ni Jello nang mambabae pa siya. Napakakapal ng pagmumukha niya. Nangako siya sa akin na babayaran ng 10,000 na kinuha niya sa akin kaya hinayaan ko na lamang siya. Dahil sa breakup namin ay ilang araw din akong hindi pumunta sa coffee shop. Bali mga tauhan ko lamang ang nandoon at lagi nila sa aking binabalita na hinahanap daw ako nina Lolo Roy at Lola Darcy. Nag-aalala yata sa akin kaya nag-decide na akong pumasok at magbalik trabaho. Masaya naman ako at nalilibang sa ginagawa ko sa shop namin, Papa Dudut. Nakakalimutan ko ang problema pero bumabalik naman kapag umuwi ako sa aming apartment. Dahil naaalala ko ang mga panahong magkasama kami doon ni Jello.
Pero alam kong kailangan kong umusad at ituring na biyaya ang paghihiwalay namin. Dahil mabigat dalhin ang ganong klaseng tao sa isang relasyon. Noong pakiramdam ko ay unti-unti na akong nakakausad ay meron namang nangyari. 5 araw ding hindi bumisita sa coffee shop si Lolo Roy at noong ika-6 na araw ay nakita ko siya na pumasok sa pintuan namin kaya masayang masaya ko. Tulad ng dati ay umorder si Lolo ng paborito niyang kape at tinapay tapos naupo siya sa pwesto na palagi niyang inupuan sa tuwing hinihintay niya si Lola Darcy. Naghintay doon si Lolo habang paminsan-minsan ay napapatingin siya sa kalangitan. Maya-maya ay narinig ko na lamang na humihikbi siya kaya nag-worry ako ng husto at dali-dali na siyang nilapitan. Lo, bakit po kayo umiiyak? May nangyari po ba? Wala naman. Wala raw pero tingnan nyo oh. Ayaw tumigil ng luha nyo. Kaya nga pinupunasan ko na lang. Ay, hindi ko po kayo pipiliting magkwento. Pero nag-aalala ako sa inyo. Tsaka ang totoo niyan, Lo, ilang araw ko na rin kayong inabangan ni Lola Darcy na bumisita, tumambay dito sa shop ko. Tapos nung hindi kayo nakapunta, nalungkot ako. Napalapit na rin kasi kayo sa akin eh. Para ko na kayong lolo at lola kaya nga nung pumunta kayo ngayong araw, masayang-masaya na ako. Kaya lang nakita ko naman kayong umiiyak. Hindi ko lang mapigilan. Kahit naman lalaki umiiyak din, lalo kapag nasasaktan. Oo naman po. Tao lang din tayo eh. Pero lalo lang po ako nag-aalala sa nangyayari sa inyo. Pasensya ka na pero huwag ka nang mag-alala. Magiging maayos din naman ako eh. Kailangan ko lang ilabas tong nararamdaman ko. Buti nga na kaya ko na lumabas ng bahay namin para pumunta rito sa coffee shop mo. Baka po gumaan yung nararamdaman nyo pag dumating na si Lola Darcy. Siya lang kasi yung nakakapagpatawa sa inyo ng gusto eh. Oo, siya lang nga. Pero hindi na siya makakarating po. Ah? Bakit hindi po siya makakarating, Lo? Kasi wala na siya. Pumanaw ng pinakamamahal kong si Darcy. Wala na si Lola? Yun din yung dahilan kaya ilang araw din ako hindi nakapunta rito. Wala akong lakas para lumabas ng bahay namin simula nung nalaman kong wala na si Darcy. Iyak lang ako nang iyak sa kwarto ko. Kaya alala sa akin yung apo ko. Pero wala naman akong magagawa. Hindi ko naman siya maaagaw pa sa kamatayan kung oras na rin niya talaga. Nabigla naman po ako sa binalita niyo. Pasensya na po, Lo. Okay lang. Parang ang bilis naman po nang nangyari. Parang ayaw po tanggapin ng utak ko na hindi ko na makikita si Lola. Medyo kinilabutan din ako. Hindi rin ako makapaniwala. Pero marupok ang buhay ng tao. At ayoko namang questionin yun. Lalo na alam kong nasa dapit hapon na rin ako ng buhay ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Na ano bang sandali? Baka mawala na rin ako sa mundo. Huwag naman po muna, Lo. Wala na nga si Lola tapos pati kayo iiwan na rin ako. Hindi ko lang masabi kung ano ang pwedeng mangyari. Matagal na rin naman akong nabuhay sa mundong ito. At masasabi ko na kahit paano, nasulit ko naman. Malungkot lang talaga mabuhay kapag wala na yung taong mahal mo. Pero nandyan pa po yung apo nyo tsaka ibang pamilya na nagmamahal sa inyo. Pati ako nandito pa. Sabi ko nga para ko na kayong lolo at lola ni Lola Darcy, di ba? Malaki yung naitulong nyo sa akin. Lalo na kapag pinapayuhan nyo ko. Hindi ko nararamdaman na wala akong pamilya na nagmamahal sa akin dahil nandyan kayo.
Alam ko na hindi natin hawak yung buhay pero sana piliin niyo pa rin mabuhay. Tatandaan ko yung sinabi mo. Salamat kasi gumaan kahit papaano yung loob ko. Mamimiss ko lang lalo talaga si Darcy. Wala na akong kakwentuhan at kaasaran pag nagkakapirito. Mamimiss ko rin po si Lola. At sana kung nasan man siya ngayon, masaya na siya at payapa ang puso niya. Yan din yung paulit-ulit kong hiling sa Diyos. At kahit na kinuha niya na sa akin si Darcy, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Kasi binigyan niya kami ng pagkakataon na magkitang muli. Ay, pwede ba akong makisuyo sa'yo, Apo? Ano po yun? Pwede mo ba akong igawa ng paboritong kape ng Lola Darcy mo? Para kunwari, kasama ko pa rin siya ngayon na nagkakape. Kahit na alam kong wala na siya at hindi na babalik pa. Papadudu, tulad ng pakisuyo ni Lolo Roy, ginawa ko ang paboritong kape na palaging ino-order ni Lola Darcy. At habang ginagawa ko ang huling order na yon para sa kanya ay hindi ko mapigilang maiyak. Sobrang nakakabigla na malamang wala na si Lola at nakakalungkot lang lalo dahil mag-isa na lamang si Lolo Roy. Nang matapos kong gawin ang kape ni Lola ay ibinigay ko yon kay Lolo. Taimtim yung tinitigan ni Lolo at pakiwari ko ay umaasa pa rin siya na anumang sandali ay darating pa rin si Lola dahil naghihintay na ang kape niya. Pero lumipas ang mahabang oras at lumamig na rin ang kape niya ay hindi na talaga siya dumating pa. Nagpatuloy ang pagbisita ni Lolo Roy sa aking coffee shop kasama ang apo at mga apo niya sa tuhod. Masaya akong makita na nagbabanding sila. At kahit papaano'y alam kong unti-unti nang nakakausad si Lolo sa pagkawala ni Lola Darcy. Pero neto lang March 2025 ay tuluyan ang namaalam sa mundo si Lolo Roy. At huling order na niya pala yung 2 araw bago siya tuluyang mawala. Sobrang sakit at hindi ko alam kung paano ako uusad. Pero alam ko na kahit wala na si Lolo at Lola ay mananatili silang buhay sa puso ko, lalong-lalo na ang mga pangaral nila sa akin. Sa kasalukuyan ay maayos ang negosyo ko at ganoon din ang aking disposisyon sa buhay. Malaki din po ang naitutulong sa akin ang programa ninyong Barangay Love Stories upang malibang ako kaya nag-decide ako na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Sana po ay maraming natuwa sa kwentong ibinahagi ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat kung sakaling mapili niyo po itong i-ere. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Vern.